Magandang araw po mga ka-curious. Ibabahagi ko sa inyo ngayon ang isa na namang kakaibang kwento na nangyari sa Illinois. Ito ang nakakalungkot na kwento ng napakagandang dalaga na si Rhoda Derry. Napakalupit ang naging tadhana ni Rhoda. Mula sa pagiging aktibo niya at napakagandang dalaga ay naging isa na siyang kaawa-awang tao dahil sa mga pangyayari sa kanyang buhay na hindi niya inaasahan. Ngunit paano nga ba humantong sa ganitong sitwasyon ang buhay ni Rhoda? Manunumbalik pa kaya ang dati niyang anyo? Ito ang aalamin natin ngayon sa kwentong ito. Sa kwentong ito ay balikan natin ang taong 1834 sa Madison County, Indiana. Dito ipinanganak si Rhoda Derry noong October 10, 1834. Ang kanyang mga magulang ay sina Jacob at Rachel Derry. Si Rhoda ang pinakabunso sa 9 na mga anak ng mag-asawa. Pero sa nayo na ito ay hindi naging maganda ang takbo ng buhay nila, kaya lumipat ang buong pamilya nila sa Adams County, Illinois. Nagbabasakali na magkaroon sila ng magandang kinabukasan dito. Lahat ng mga anak, kabilang na si Rhoda, ay kumikilos sa lahat ng mga gawain sa sakahan maging man sa bahay. Lumaki silang magkakapatid na magkaiba ang ugali. Pero si Rhoda ay lumaki na napakabuting dalaga. Maliban sa napakaganda ng kanyang pisikal na katangian, ay may maganda din siyang personalidad. Kaya marami siyang naging kakilala at kaibigan sa nayo nila. Sa edad na 16 ni Rhoda, ay naging malapit naman siya sa binatang si Charles Phoenix. Si Charles ay isang farm boy, at higit sa lahat ay kapitbahay din nila ang binata. Hindi naglaon ay nagkaibigan sina Rhoda at Charles at may mga plano na para sa kinabukasan nila. Ang araw na pag-iisang dibdib nila ay ang pinakaasam-asam ni Rhoda at nasasabik na siyang dumating ang araw na iyon. Suportado naman ang kanilang relasyon ng mga magulang ni Rhoda. Pero sa kasamaang palad ay tutol naman ang mga magulang ni Charles Phoenix, lalong-lalo na ang ina nito. Ayaw na ayaw ng ina kay Rhoda at sa buong pamilya ng dalaga. Dahil naniniwala ito na ang angka ni Rhoda ay may kaugnayan o aktibidad sa witchcraft o pangkukulam. Sa panahong ito ay mas marami pang taong naniniwala nito. Kahit hindi pa nila nakita ang aktwal na aktibidad sa sinasabing witchcraft ay paniniwalaan pa rin nila ito. At ito ang nangyari sa kwento ni Rhoda. Mas pinaniniwalaan ng ina ni Charles ang sabi-sabi ng ibang tao. Hindi nila ito masisisi. Dahil ang mga sabi-sabing ito ay nagmula pala noon sa lola ni Rhoda na si Mary Derry na nagmula sa Pennsylvania. Ang lola niyang si Mary ay nabalita noon na kilala sa nayon na mangkukulam. Kumalat ang balitang ito sa buong nayon at pinaniniwalaan na lang ng mga tao na ang buong angka na lang nila ay katulad sa lola niyang si Mary na mangkukulam. Dahil sa pagtutol ng ina ni Charles ay hindi na matutuloy pa ang planong pagpapakasal nila. Maliban dito, ang ina ni Charles ay nagbanta pa kay Rhoda na kapag hindi rin sila maghihiwalay ay isusumpa nito mismo si Rhoda. At dahil dito, natakot ang dalaga sa banta ng ina ng nobyo. Dinibdib niya ang sinabi ng ginang. Iniisip niyang tutuhanin talaga ni Mrs. Phoenix ang banta sa kanya. At dumagdag pa na tuluyan ang naghiwalay sila ni Charles. Ang mga pangyayaring ito ay naging simula ng pagbabago ni Rhoda sa kanyang pag-uugali at mentalidad. May mga araw na napapansin ng kanyang pamilya na hindi na matukoy ng dalaga kung ano ang realidad at hindi. Ayon pa sa mga report, ay may mga nakikita na si Rhoda na hindi nakikita ng ibang tao, katulad na lang ni Satanas. Ilang beses nang binanggit ng dalaga sa kanyang pamilya na nakikita niya ito na nag-aanyo daw na halimaw. Nabanggit din niya sa kanyang pamilya na nakikita daw niya ang ina ni Charles Phoenix. Hindi daw siya nito nilulubayan. Parati daw niya nakikita si Mrs. Phoenix sa madilim na sulok. Ayon pa ni Rhoda ay pinaparusahan daw siya ng matanda hanggat siya ay nabubuhay pa. Sa paglipas ng mga taon ay mas lumala lang ang kondisyon ni Rhoda. Dahil dito, kaya napilitan ang kanyang ama na i-admit siya sa Jacksonville Mental Hospital. At dito ay mas lumala lang ang karamdaman ng dalaga. Ayon sa report ay may mga araw na lumalabas sa building si Rhoda na mag-isa.
Kapag tinatanong naman siya ng mga staff kung sino ang nagpalabas sa kanya, ay sinasabi lang niyang si Mrs. Phoenix daw ang nagpalabas sa kanya. Sa panahong ito ay wala pang epektibong gamot para sa mga taong katulad ni Rhoda na may sakit sa pag-iisip. Kaya matapos ang 2 taon ay ipinahayag ng mga doktor sa Jacksonville na incurable ang karamdaman ni Rhoda. Ayon naman sa batas ng pasilidad na ito, kapag ang pasyente ay nalabel as incurable, ay kinailangang papauwiin na lang ito sa pamilya. At ito ang nangyari kay Rhoda. Ibinalik siya sa kanyang pamilya sa Adams County noong 1858. Ngunit dito ay wala pa ring pagbabago ang dalaga. Hanggang sa sumuko na lang ang kanyang sariling pamilya na alagaan siya. Ang kanyang mga magulang ay matatanda na at ang kanyang mga kapatid ay tumangging alagaan siya. Kaya ipinadala na lang si Rhoda sa Adams County Almshouse. Tinatawag din itong Country Poorhouse dahil dito ipinapadala ang mga taong may karamdaman na hindi kayang alagaan ng pamilya. Na-admit dito si Rhoda noong September 3, 1860 sa edad na 25. Sa panahong ito ay madalang na lang siyang dinadalaw ng kanyang pamilya. Sa paglipas ng mga taon ay tuluyan na nabago ang pisikal na anyo ni Rhoda. Naging kaawa-awa na ang kanyang kalagayan. At hindi na rin siya binibisita pa ng kanyang pamilya, maging man ang kanyang mga kaibigan. Ngunit ang mas malala nito, dito sa Almshouse, ay pinabayaan na lang si Rhoda. Ayon sa report, sa loob ng mga taong nakakonfine siya dito, ay napakalupit naman ang pagtrato sa kanya ng mga staff dito. Hindi na nakamaintain ang pagpapakain sa kanya, kaya humantong na naging malnourished si Rhoda. Walang ligo, kaya pinagpiestahan din siya ng mga kuto. At wala din siyang maayos na tulugan. Nakakaawang pinapatulog lang pala siya sa nakatambak na basket straw na nasa wooden cage na tinatawag nilang Utica crib. Kung ikukumpara, ay mas mabuti pa ang kalagayan ng isang alagang aso kaysa kay Rhoda. Pinapabayaan na lang din siya ng mga staff na pinupunit niya ang sariling damit at saktan mismo ang sarili. Kaya nagkandasugat-sugat na din si Rhoda dito. Sa pagka-confine niya sa wooden cage, ay naging dahilan na hindi na siya nakakatayo at nakakalakad pa. Kaya minsan ay gumagapang na lang siya. Sa paglipas ng mga taon, ay pinalitan na din ang kanyang wooden cage ng wooden box. Ang box na ito ay ginawa ng butas para mailabas niya ang kanyang dumi. Ngunit natutulog lang dito si Rhoda na kasama ang mga insekto at mga daga. Dahil ang box na ito ay hindi din regular na nililinis ng mga staff. At hindi lang si Rhoda ang pinabayaan ng mga staff sa Almshouse, kundi ang iba pa niyang mga kasamahan dito. Wala ding mga kamag-anak at mga kakilala ng pasyente na maghain ng pagkaso sa mga staff sa Almshouse dahil hindi pala pinapaalam sa publiko ang tunay na kalagayan ng mga pasyente sa loob. Sa panahong ito ay wala pang term ang karamdaman ni Rhoda. Kaya ang tawag lang sa sakit niya ay mental illness. Ngunit ang tadhana niya ay hindi lang pala iikot sa Almshouse. Dahil magkakaroon pa ng magandang pagbabago ang kanyang buhay. Matapos ng mahigit 4 na dekadang nakakonfine siya sa Almshouse. Ito ay dahil sa isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya na si Dr. George Zeller. Noong 1902, si Dr. Zeller ay tinalagang director ng bagong asylum sa Illinois na nasa Bartonville. Nalaman niya ang nakakalungkot na kwento ni Rhoda. Inireport sa kanya ang nakakawang kalagayan nito. Kaya bumiyahe si Dr. Zeller sa Adams County sa Almshouse para mabisita niya at makita mismo ang kalagayan ni Rhoda. Lubos siyang naawa sa kalagayan nito. Kaya gumawa na siya ng official directive sa Almshouse. Ipinapalipat ni Dr. Zeller sa Bartonville Asylum si Rhoda at iba pang mga kasabahan nitong pasyente para personal niya silang maobserbahan at maalagaan doon. September 1904 ay opisyal lang nailipat si Rhoda sa Bartonville Asylum at dito ay tinuturing na siyang tunay na tao. Kahit matanda na si Rhoda, ay binigyan pa rin siya ng pag-asa ng doktor na makabalik siya sa dati. Dito sa Bartonville ay pinapakain na siya ng maayos. Nililigo araw-araw ng mga staff ng doktor at may sarili ng malambot na higaan. Itinuturing siya dito na tunay na tao. Unti-unti nang nanumbalik ang dating Rhoda. Kahit matanda na siya, ay ngumingiti na siya at tumatango tuwing kinakausap ni Dr. Zeller. Nakikita na din ng mga staff
na masaya na si Rhoda sa bagong buhay. Ngunit hindi na kumpirma kung tuluyan na nga ba siyang gumaling. Ito ay dahil na rin hindi na siya nakakakita pa at nakakapagsalita. Ngunit wala pa rin kamag-anak na bumisita kay Rhoda. Kinalimutan na siya ng mga ito. At tanging si Dr. Zeller na lang ang nagmamalasakit sa kanya. October 9, 1906 ay pumanaw na si Rhoda. Inilibing siya sa cemetery ng Bartonville Asylum. Sa kasalukuyan ay may mga nag-aaral at binalikan ang kwento ni Rhoda. Maliban sa seizures, ay pinaniniwalaan na isang paranoid schizophrenia ang sakit niya noon at maaari ding hereditary ito na mana niya mula sa kanyang mga ancestors. Kung may naimbento lang sigurong gamot sa sakit sa pag-iisip noon, ay siguro babalik pa sa normal ang buhay ni Rhoda. At dito po nagtatapos ang nakakalungkot na kwento ni Rhoda Derry. Hanggang dito lamang mga ka-curious, maraming salamat sa panonood at pakikinig.